Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang France nga ay isang team na below expectations pa ang pinapakita ngayon sa Olympics despite na nasa medal rounds na sila. Alam ng madami na capable pa sila ng better performance. Sa post-game interview ng kanilang panalo sa quarterfinals kontra sa then undefeated team ng Canada, sinabi nga ni Wemby na nagkaroon umano sila ng team meeting kung saan pinag-usapan nila ng matino ang kanilang mga role sa team at mukhang naging epektibo nga ito. Si Wemby nga instead of taking 20 or more shots ay mas nag-focus siya sa paggawa ng mga bagay outside of scoring tulad ng defending, rebounding at playmaking. Habang si Rudy Gobert naman ay inalis na nga sa starting lineup at 3 minuto lamang nilaro nito. May finger injury nga ito mga kaibigan, subalit ayon sa kanilang coach ay dahil umano sa matchups kaya naman konti ang minuto ni Gobert at hindi dahil sa injury. Ang Canada nga ay guard and wing heavy lineup at halos wala naman big man na kailangan depensahan si Gobert sa pinta. Offensively nga ay nakakasikip si Rudy Gobert sa loob ng court dahil sa kanyang kakulangan ng shooting. So it kinda makes sense nga mga kaibigan. At hindi lang nga ito. To start the season sa Spurs, power forward si Wemby at si Zach Collins ang center. Subalit nang gawin nga siyang center ay dito na umangat ang kanyang mga stats. So posibleng ang pagbangko nga kay Rudy Gobert ang maging pinakasusi ng France sa Olympics na ito. Madami nga nagsasabi na naluto umano ang game dahil sa 42 free throw attempts ng France. Posibleng may mga missed calls nga. Subalit mapapadami nga talaga ang free throws ng France kung pinagsasabay nila si Wemby, Lesort at Yabusele at inaatake nila ang pinta laban sa Canada na may 4 na player palagi sa loob ng court na 6'5" or below ang mga height. Magiging interesting nga kung ano ba magiging resulta ng matchup nila ng Germany dahil ito nga ang kanilang ika-4 na pagkikita na. First game ay tinambakan ng France and Germany ng 30 points. Sunod naman ay panalo ang Germany sa score na 70-65. Subalit hindi naglaro sa game na ito si Wemby. At ngayon naman sa Olympics ay tinambakan naman ng Germany ang France. So with a complete lineup ay 1-1 nga ang record ng dalawang team na ito. At pareho nga naging blowout ito for both teams. Sino ba sa palagay niyong magwawagi sa kanilang semifinals matchup? Habang ang Golden State Warriors naman mga kaibigan matapos sa hindi nga makumpleto ang Paul George trade ay nilaan na ang kanilang focus kay Lauri Markkanen ng Utah Jazz. Ganun pa man mukhang malabo na nga na mapunta pa ito sa Warriors mga kaibigan dahil ayon kay Shams and The Athletic ay pipirma na ito ng malaking long-term contract sa Utah Jazz na magiging dahilan kung bakit siya ay magiging untradeable na sa 2024-2025 NBA season. So ayun nga po mga kaibigan, most likely ay hindi natuloy ang Lauri Markkanen trade ng Golden State Warriors. Ang niluluto nga nilang trade ay mukhang kinulang sa sangkap upang magustuhan ito ng Utah Jazz. Kaya naman inaasahan na sila Buddy Hield, Kyle Anderson at De'Anthony Melton lamang ang magiging bagong mga manlalaro nila Stephen Curry at ang Golden State Warriors patungo sa next season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?